Salamat nandiyan na kayo mga kapatid sa oras na ito dahil ito ay isa sa mga schedule natin na magkaisa tayo. At salamat sa mga nanonood sa telebisyon dito sa lokal natin. At yung mga tagapanood ko sa YouTube pala, maraming salamat. Ando kayo. And then binabati natin si Brother Ray Darisan Senior. Happy birthday po. Ano din po kay Sir Alexander Tagilod. General, magandang oras at happy birthday. Ayun, thank you ha. So, meron akong tagapanood dito para sa FB ko, sila Angelira Caicedo. Pati hindi na papilido mo iha. At siyempre si Sir Gilbert Andres doon sa Baong Piat. Mantakin mo, pinapanood pala ako nito. At siyempre, presla, Ma'am Christine, Ma'am Jen, na po, sila, yun, si Charis Cuevas sa BDO. Then sa mga Pawig family at mga kaibigan natin dyan sa PNB, Security Bank. And siyempre, kay Doc Ruby Permiliante, inayos niya yung ngipin namin sa Uy Dental Clinic sa SM. Ano po. So, punta kayo doon, ay ayusin kayo. Hindi. Ayusin palang ngipin nyo. Ano po. Okay. Maraming salamat po sa inyo namang nanonood. So, happy birthday din sa aking kapatid, si Demi Ligasi Manuel at lahat ng birthday celebrators sa buwan ng Abril. Ano po. Ngayon, itong araw na ito, mga kasama, kung punta kayo sa birthday in Israel, ay countdown. Ano po. Dahil sa May 14, 2021, yun na ngayon yung last 7 years ng Israel from May 14, 2028. And pasalamat pala ako sa aking pamangkin na si Romero Ligasi Basang na pinadala sa akin yung schedule ng Agenda 2021 sa Amerikano po. Kaya hindi dapat tayo magtaka dito sa mga vaccine na ito dahil it will lead to control, pati passport, ganon, yung RFID. In fact, sa July daw talagang aayusin na nila na lahat ng mga tao sa Amerika ay na vaccine na with RFID. O pasalamat tayo, hindi pa nakarating dito at kami mga senior citizen, siyempre exempted pa dahil hindi pa pwede sa amin ang Sinovac. Baka mabakbak daw kami. Okay. Punta tayo sa ating verse ngayon sapagkat we are still studying yung book of Joshua in the promised land ng kasama. As I said, we need to go to the subject na, Sir James pala, maraming salamat kay Sir James Tobias Batong. Ito ay important matters that will make us prosperous and successful in the promised land. For we know that God is with us and for us. Medyo mahaba lang pero maganda na meron tayong mga important matters that will make us successful and prosperous in this promised land. For we know that God is for us and with us. Ganun yan. Because God is with us, huwag naman kayo matakot. Sabi ko nga sa inyo si Apostle Paul nga sa Acts chapter 27, mantakin mo, ilang araw sila sa dagat na binabagyo. Pagkatapos na doon ng Panginoon, sabi ko sa inyo, when you understand that God did not promise that there will be no trouble. But God had promised that He will be with us through trouble. Ganun yan. Kaya kung sino man binabagyo dyan, may hangganan ng bagyo. So smile lang kayo and then trust in the Lord with all your heart. As I said sa lesson natin the other day, the keyword doon para ikaw ay mag-relax, ay resign and then rely. Resign everything to God's hand because He is in absolute control. Kaya sino man dyan na nalulungkot kayo, mga kapatid, ganun lang buhay dito. Study the book of Job, ha? And then rely on the Lord that the Lord is the pilot of the whole universe. O di ba, pag nagbibiyahe kayo punta sa abroad, you just resign everything to the pilot's hand, and to the airplane computer, ganon. And then you just rely on the pilot that he will land you in your destination. Ganon niya makasaba. Kaya kung basahin yung Mark chapter 4, sabi ni Lord Jesus Christ, let us go to the other side. Ano ibig sabihin nun?
talaga makakarating tayo doon. So, salamat nakarating kayo sa oras na ito. Ayan, salamat at kumindat yung iba sa inyo. Okay, mag-pray na tayo. Pero bago tayo mag-pray, basahin muna natin itong ang Joshua 1:8 dahil yun ang ating pinaka-verse oras na ito. At salamat sa RBC na sila ay nagpapalabas tuwing umaga at tuwing gabi para sa mga kababayan natin na nawawalan ng pag-asa. Huwag naman kayo mawalan ng pag-asa. Paano tayo mawalan ng pag-asa? Marami nagpe-pray sa atin. Si Pastor Lopez, nakaklase ko yan. Nagpe-pray sa atin yan dito. Kaya salamat, Pastor Lopez, nandiyan ka. And then sila Ma'am Angelina Emerson, nagpe-pray mga yan. Si Pastor Metante, nagpe-pray mga yan. Kaya marami nagpe-pray sa atin. Kaya gagawin natin ay ito. Let us go to the important matters that will make us prosperous and successful in this life. Because we know that God is with us and for us. Okay, basahin na natin. Sige naman, basahin nyo. Ready? Begin. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, sabi niya, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Tingnan niya na. Good na nga, success pa. Okay, pray na po ako. Heavenly Father, ang birthday ni Sir Alex sa Taginod ngayon at saka si Brother Ray Rizan, bless them, Lord, and help them to realize that better days ahead, knowing that we are going to be here during the millennium where everything will be perfect. And for us who are senior citizens, we understand, Lord, that we are deteriorating, yet, Lord, what a joy that one day we will be like you when you come again. So bless Ray and Alex in their families also, in their plans and their roles, Lord, as father in the home. Bless also my sister, Demi Ligasi Manuel, and all the birthday celebrators. I pray also for Brother Boholano. I help him, Lord, and pray that you'll just give him the strength as he work in other lands. Bless also our loved ones, Lord. Si Clive at Cherise sa Australia, sa Athene sa Australia, at mga kapatiran pa sa iba't ibang lugar sa katulad nila Ria doon sa Canada. Bless them, Lord. At mga pamangkin ko pala, salamat po sa pamangkin ko si Mullen at saka si Pete, Lord, na nagpadala sa akin ng outline ng Agenda 21 and how the prophecy is unfolding before our eyes. Again, keep us away from COVID and the loved ones of our brothers, our sisters who are undergoing some quarantine, Lord. And I pray that our armed forces will not be hasty enough to confront the Chinese who are still holding on to the West Philippine Sea, that there will be coal mines, oh Lord. And again, bless our governors, our mayors, our barangay officials, the DOH, and everyone, Lord, who is involved in fighting this pandemic. In Jesus' name, amen. Okay, maraming salamat po at nandyan na kayo. We'll go now to our lesson. Now, these are the words that you need to understand dito sa Joshua. Ngayon, mga words ito, hindi lang word, kundi words na po. Lalanin natin na sinabi ng Joshua chapter 1 verse 8 na this book of the law. So, ang important na bagay na ating ilagay muna first and foremost para tayo ay magkaroon ng siyempre stability sa promised land. No? Remember, sabi ni Apostle Peter, when you undergo some trials, and God permit trials, you know, we will become strong people. Don't you know that? We will become established. We will become talagang seasoned. Ano po? Remember mga kasama, itong Joshua na ito, nasa promised land na sila. 40 years sila dumaan sa wilderness yan. Ang tindi ng mga pagsubok. Okay? So punta tayo sandali dun sa experience nila sa Deuteronomy 8:15.
At makita nyo na hindi basta-basta ang dinanas ng mga ito eh. Okay, tingnan natin. Deuteronomy 8:15. Oh, ayan. Sabi ko na nga ba, nakarating si Pastor Paulino eh. Nanonood na sa atin. Maraming salamat, Pastor Paulino. Ha? Oo, at saka si Maribel Malilin, maraming salamat po sa inyo. Okay, nandyan na kayo mga kapatid. Ayan. Tingnan nyo ang experience nila ha. Yung mga dinaanan nila. 40 years ito. Oh, ilang taon ka na Kristiyano? Oh, wala bang 40 years? Ako nga, 47 years eh. Talagang alam ni Pastor Lopez yan. Hindi basta-basta pinagdaanan namin yan. Ay, sabi ko sa inyo, alam ko, nararamdaman din ni sister, nararamdaman Pastor Lopez yung mga pagsubok na talaga is only by the grace of God na nakalusot kami. Totoo yan. Okay, basahin na natin ang sinabi ng Panginoon sa kanila na dinaanan nila. Ready, read. Who led thee through that great and terrible wilderness. Terrible, ha? Bakit terrible? Where fiery serpents, ito yung mga, hindi lang serpent, kundi fiery. Ibig sabihin, nagbubugayan ng apoy. Oh, fiery nga eh. May mga kamandag yan. And scorpions. Mabuti kung maliit na scorpions. Hindi, malalaki pa yan sa palaka. And drought. Walang mainom. Talagang kahit saan ka tumingin eh, puro buhangin. Baga sa Saudi ay inaasahan mo yung sunstorm. Ano po? At sabi niya, there was no water. Who brought thee forth water out of the rock of plain. Ibig sabihin, wala talagang tubig. And it is only by God's miraculous power na nung pinalo ni Moses, yung bato na sumusunod sa kanila, naglabas na maraming tubig. Ibig sabihin, yung two words natin ng isang araw na rely on the Lord, sa tinatawag na paglakbay papunta promised land, and then resign everything to God. Katulad nga yan, katulad nung sinabi ng isang sister natin nung dinala sa hospital, talagang they rely to the Lord and thus resign everything to God. Sabi nga nung misis nung kapatid natin sa Amerika ito, sabi niya, we did not value anything na. Yung mga furniture namin, mga sasakyan namin, sabi nga yung bahay namin, o yung mga alahas namin, we don't value that anymore. What matters most ay mahabol ng mister ko yung hiningaan niya dahil COVID. Mga kapatid, you see, kuminsan kasi masyado tayo materialistic na nag-aalat tayo sa mga bagay na nakikita. Remember mga kasama, the soul of our loved ones is so valuable that the Lord of Lords came down and lay His life so that your soul and my soul will be atoned for. Malinisan, mabayaran ang ating kasalanan at mapatawad. Kaya kung sino man nanonood sa akin sa oras na ito, hindi ba kayo saved? Simple lang ma-save. Buksan niyo yung Bible niyo sa pakinggan nyo ito. Hebrews 7:25, ganun. And then, nakalagay doon na He is able to save you completely. Ibig sabihin, sa oras na ito, kanyang ililipat from the road to destruction to the road of life eternal. So, number 1, gawin mo, sabi ng Romans 3:10, accept that you are a sinner, you cannot save yourself. Kaya nga nandun yung rely and resign everything to God's hand. And then, believe that only Jesus Christ can save you and wash all your sins by His blood. Believe, letter B yun, ABC ito C, confess and call on Jesus. Say, Lord, save my soul. Letter D, delay not to accept Him. Ayun, sa ABC na yun. Okay, punta tayo rito Okay, sir. Ganda. My phone is now audible. Tama yun. Tama, sir. Ang ganda naman paglagay mo, Billy and Company. Anyway, ang company natin, kasama natin dito ang Panginoon. Siyempre, nandyan si Paige niya. Ang ayos-ayos ng gadget natin at lightings natin. Kaya ang lighting na ito, binabati ko kayo na
May Facebook na ngayon. Alam, maraming salamat po. Talagang nangako kayo mag-Facebook kayo. In fact, may nakilala ko sa Gataran. Kaya nga yung Acosta family, baka nanonood kayo, punta namin kung wala ng COVID. Mandaki mo halos kalahati ng barangay, kamag-anak nila. At kamag-anak nila, Mrs. Bukel. O tingnan yan. Alam niyo mga kapatid, gusto ko na mag-rapture pero kung makilala ko yung mga tao na hindi pa talaga napaliwanagan ng husto, kaya nga sabi ko doon kay John Acosta, i-share mo yung napapanood mo. O katulad yan, ABC, accept that you are a sinner. Letter B, believe that Jesus only can save you and wash you from all your sins. No po? Letter C, confess and call on Jesus to save you. Madali lang naman yan eh. O katulad yan, yung halimbawa, meron kayo kailangan, di ba? Katatawag kayo. Tapos na. Ganon din sa Diyos. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Now, pupunta na tayo sa number 1, Sir James, important matters ito. Joshua 1:8. Andun yung book of the law or law book. Law book, yung law. Yung katulad nito, ito yan eh. Ngayon, as I said, it is not easy to reach the promised land of blessing. In the 40 years na dumaan sila sa wilderness, ano po, ay ganito. Bakit 40 years? It took time. Time yan eh. Matagal yan. O katulad yan. Sabi nung isang tao sa akin, Pastor kasi paano mo nalaman yung mga pagdugtong-dugtong yung verse? Time nga time. Hindi man basta-basta isang taong alam hindi. 47 years nagbabasa pa ko ang Bible hanggang ngayon. Bakit? Iba ang librong ito. Di ba? Ako nagbasa din ako ng Noli at saka Philly, nalaman ko doon na anak pa na ng pare si Maria Clara na po. Ngayon, nung nabasa ko, naintindihan ko agad. Pero ito, ang dami mong mga mahugot dito. Bakit? Book of life ito Manual natin ito So, it takes time to reach the promised land. And it also make you experience trials. 40 years sila, trials. Kaya kayo na dumaan na ng mga trials, ibig sabihin, magaang na. Ibig sabihin, kaya na ninyo lumangoy. And then not only that, but triumphs. Triumphs, nagtagumpay din, di ba? Kaya kayo yan na nasa promised land na, may makain na kayo, meron na kayong silungan, meron na kayong tubig, meron na kayong, ayun, sabi ng Deuteronomy, meron silang mga meron silang mga, mga pagkakakita. So, therefore, we must go to the first outline natin, the law book. This law book must be followed. Kinakailangan sundin. Siyempre, nasa promised land kayo. Yun ang blueprint nyo para maging stable kayo sa promised land. Kuminsan kasi mga kapatid, ganito. Mga Israelites, pagdating sa promised land, porket masarap ng buhay, alam ginawa nila? Nakalimutan nila ang law book. Kaya tuloy, sabi ng Diyos, nakalimot kayo Ganda-ganda nung binigay ko sa inyong lugar nalimutan ninyo tuloy. Nagalit ako sa inyo. Totoo yan ng kasama. Please lang huwag natin gayahin mga Israelites. Pakinggan natin Psalms 78 kasi may nakalagay dito na maalala ko lang sa oras nito. Na dito sa Psalm 78, may mga nakalimot sa Diyos. Okay. Maraming salamat sa, ayun, nanonood mga Bukels family Pagulayan. Magkakamag-anak pala mga ito at mga gaba, sabi niya rito, sa verse 6 to 8, tingnan ito, verse 6 to 8. Bakit turuan daw natin yung mga anak natin? Para, sabi niya, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. Kaya palad yung mga anak na naturuan ng Bible. That, they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Ito na ngayon, dapat na iwasan. Verse 8, ready, read. And might not be as their fathers, stubborn and rebellious generation. Mga nauna na nung dumating sa promised land, ayan, wala nang rules and regulation, hindi na sumusunod sa protocol. A generation
that set not their heart aright, and whose spirit was not faithful with God. Nagbabago na. Hindi gano'n mga kapatid. Ganyan nangyari sa Amerika. Yun ang alalahanin natin. Ang Amerika, hindi katulad Pilipinas. Ang mga original sa Amerika, mga Indian, yung mga may sombrero na may balahibo ng manok. Oh, ang mga Americans, mga kapatid, mga immigrants yan. Naalala niyo yung barko na Mayflower, no? Umalis sila sa England. Mga Baptisto yan na nape-persecute sa England, kaya tinawag silang Puritans. So, nagpunta sila doon, establish a colony, and then later on, naging 13 colonies. Maganda. Kaya lang, ang kalaban nila nga ay yung gutom dahil wala pa silang tanim eh. Pero talagang nagtiis sila. Oh. And then, ang kalaban pa nila, mga Indians. Oh, you see. Pero dahil every year, they set aside a time to thank the Lord. Kaya meron silang Thanksgiving turkey sa Amerika, di ba? Ngayon, mga kapatid, isang araw lang Thanksgiving nila. Dapat, every day yan, every moment. Ang nangyari sa mga simbahan sa Amerika, ang gaganda, sabihin sa inyo. Alam niyo, si Joel Austin, ang laki ng kanyang simbahan yan. Pero wala nang nag-a-attend, you know why? COVID eh. Oh. Ito rin, kalaki din ng bahay sambahan natin dito. Sana lang kayo ngayon, andyan na lang kayo. Salamat naman at nagte-text pa kayo ha. Para naman tuloy ang gawain ng Diyos. So, lobok. Okay, lobok. Alanin natin, when we go by the lobok, there is triumph. Tatagumpay tayo. Kinggan natin ito na dito. So, it's not only we will not only be seasoned by time, trials, but after we are seasoned, there will be triumphs. 2 Corinthians 2:14, mga kapatid. Okay? Yan natin ito, mga kapatid. 2 Corinthians 2:14. Maraming salamat, Sir Cruz, doon sa bigas, ha? Na marami kong binigyan bigas. Right. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Sabi nga kay Pete, bigyan natin yung mga pamilya doon, daming anak. Maloris na yung mga bata. Salamat at meron pa tayong makikitang matulungan. Ano sabi niya? Now thanks be unto God, which always, pakinggan niyo ito, always, ibig sabihin, kung nanonood ka sa akin ngayon, kasali ka dyan. Always cause us to triumph in Christ. Tulad yan. Mga problema mo kahapon, noong isang araw, wala na, di ba? And make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. Alam pa, nandun every place. Sa Zoom natin ito, don't you know? Talagang worldwide ito. Kaya nga, sabi kay Pastor Culyado, Pastor Albert, Pastor Gilbert, at Pastor Tom, magbigay nga kayo ng tracks na tinatakan ko na may FB ako at i-search lang nila yung Velasco Legacy. Sabi ko sa inyo, katulad niya, marami ko binigyan kanina. Kasi nagpadala ako kay Pastor Van Egg para meron siyang bigas. Pastor, di ba tapos na? Tapos na. Nasuportahan. Pero alam nyo sa pandemic na ito. Kaya nga tinawag ko yung mga pastor kasi nung last Sunday, wala silang congregation. Kung wala kang congregation, wala na rin. Hindi katulad dito na nandyan kayo. Nandyan kayo. At madali lang naman kasi meron akong bank account at meron GCash si Faith, di ba? Ganun lang. Para magpatuloy. And then, ang kagandahan nito, gabi-gabi, nanonood kayo. And don't you know, oras na tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa salita ng Diyos, magkakaroon kayo ng rejuvenation. Ay, ang linaw yan sa Bible. Ang linaw-linaw yan sa Bible. Kaya importante na mag-triumph tayo because we have the law book to follow. And when we follow the law book, ay sabi ko sa inyo, you will mount up with the wings as eagles. It's because you are being carried by the Almighty God on eagle's wings. Ang linaw-linaw yan sa Bible. Kaya nga, nandyan ka ngayon. Paano ka nakarating sa oras na ganito, kapatid? It's because God's grace yan eh. Binuhat ka eh. Kaya nga, huwag niyong kalimutan. Pakinggan yung footprints in the sun. Sabi ko sa inyo, pinakamasaya kang tao kung naintindihan mo yan, di ba? Mga da family, tignan nyo.
mga maganda pamilya. Punta tayo sa verse na nagsasabi sa atin, tayo ay talagang merong pinanghahawakang libro at itong pinanghahawakan nating librong ito. Kapatid, ay talagang maging masigla tayo. Job chapter 14. Tingnan ito. Maaaring katulad kayo ng kahoy na nang lulupaypay dahil daming ang dami pa lang na COVID dito sa atin. Mga umaabot na yata ng 800. Tapos San Gabriel, first honor ang San Gabriel sa mga na-COVID. First honor tayo mga kapatid. Ano sabi niya? Job chapter 14. Okay. Verse 7 to 9. Okay. Verse 7 to 9 to. Kinakailangan madiligan kayo eh. At nandito ako nagdidilig sa inyo. At ang word of God ang pandilig. For there is a hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease, though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground. Ibig sabihin, na senior citizen na yung verse 8 na po. Pagdating dyan sa verse number 9, dito na ako papasok. Anong sabi niya sa verse 9? Yet through the scent of water, it will bud and bring forth boughs like a plant. Pansin yan, meron scent of water. Don't you know the word of God is like water that will just refresh your soul? Ganun pala ang Panginoon. Yes, kapatid. Just rely on Him. Okay? Lanin natin yung aking sinasabi sa inyo na trust in the Lord with all thine heart. Galing yan sa Proverbs 3:5, di ba? And then yung sabi niya, casting all your care upon Him. Yung sabi na sa Psalms 55:22, di ba? Casting all your burden. Basahin nga natin to para baka kayo may mga burden yan. Alam nyo, there is no need na mahirapan ka sa burden mo. Bakit? Nandiyan naman ang Panginoon sabi, come unto me all ye that labor and are heavily laden, di ba? I'll give you rest. Psalms 55:22. Yan, salamat po sa mga Kaleda Pawig family. Yun, salamat sa Palesteros. Chopilo family, ganoon din may Mata family. Tingnan niyo yan. Pastor Nixon, nandiyan ka na. Plaforga, Paulino family. Pagulayan, Miliante, Malilin, Renato Cruz and family. Ayan. Salamat po. At mga kapatiran ko pang nagpe-pray sa atin. Okay. Basang family. Tingnan mo yan. May Basang family pa rito. Galang, Kiambao family. Sa Angeles City pa ito. Udlaw, Umingli family. Tingnan yan eh. Okay. So, nandyan na kayo. Binabati ko lang kayo na nanonood ngayon kasi importante nandyan kayo. Okay, basahin natin to. Papansin yung word na cast. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Di ba? Sir Torres, tingnan mo yan. He will never suffer the righteous to be moved. Kaya nga, nandiyan ka pa. Katulad yan. Halimbawa, nandiyan ang Diyos. Ito ang Diyos. Kunin lang natin to. Ito ang Diyos And itong burden mo, di i-cast mo na doon. Wala na sa iyo yung burden. Ganun yan. Kung minsan kasi, mag-pray tayo. Pray natin, Lord, itong problema. Pagkatapos mong lumuhod isipin mo naman yung problema. Hindi na. Sabi mo, problema, sinabi ko kinakita sa Panginoon. Pwede ba? Satanas, huwag mo nang ipaalala sa akin problema. Tapos na yun At sabi naman ng Panginoon sa akin, forgetting those things which are behind. So Lord, sabi mo Lord, i-delete mo naman yung mga nakakaistorbo sa utak ko. Wala na akong magawa doon. Tapos na yun See, mga kapatid. Ganun lang. Kausapin mo lang ang Panginoon. Di ba, mga kapatid? So, we are talking about the law book. Nga pala. Talking about the law. Dahil ang Europe ngayon, mga kapatid, ay meron silang batas. Ang batas nila ay sila ngayon ay nagbibigay ng go signal kung mabigyan yung isang bansa ng vaccine. Ngayon. Sabi nga sa inyo, nagsimula noong January 1, 2021
naging powerful ng Europe. Mantakin mo. Britain lang hindi nabigyan ng vaccine. Pilipinas, sabi ni President Duterte, ayaw daw bigyan ng Europe ang Pilipinas ng vaccine. Pati aeroplano natin, hindi na pwede maglanding sa Europe. Bakit? Marami na COVID dito. Makapangyarihan ng Europe, mga kapatid. Ang pangalan ng Europe nung araw ay tinatawag na European Economic Community. Pero ang pangalan nila ngayon ay EU. At halos lahat ng commodity dapat daw matatakan ng EU para maibenta sa kanila yung commodities natin. Pakinggan niyo ito ha. Gusto kong pakita ito sa inyo. Kinakailangan matatakan. Ito, may tatak na itong ito ha. Tingnan niya. Ayan ang tatak nila. Kita mo yan tatak nila. Ayan. Europe yan. Ayan. Kita niyan? European Community. Okay. Yan. Okay. Kita mo na? Hindi nila nakita. Yan. EU. Nakalagay doon. EU. Ayan. Okay. Tapos na. Bibili kayo kasi para makita nyo. Mantakin mo, sardinas natin Pilipinas. Kinakailangan tatakan ng EU talaga pagkatapos nandun ang flag ng EU. Para naman ang mga commodities natin ay mai-export at yayaman daw tayo. Anyway, mayaman naman tayo sa Pilipinas. Sabi nga ni Karen Hudes, di ba, yung attorney ng World Bank, nandito raw maraming gold. Ang kasama. Kaya nga, dapat lang mabayaran ng Pilipinas yung 12 trillion na utang natin, sabi ni Pacquiao. Para naman, gagaang buhay. Anyway, pag-pray natin na wag muna sila magsiputukan sa West Philippine Sea dahil nagsimula ng balikatan doon sunod noong 13 hanggang katapusan. Pag nagbubungguan na sila dyan, di game over. Anyway, salamat at meron tayong law book to follow while we are in the promised land. This law book, mga kapatid, guarantees your performance. Talagang magandang performance mo kung sundin mo ang book na ito. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayst observe according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous. And then thou shalt have good success. Ngayon, tingnan niya. Dito sa performance nila. Naalala niyo sa Jericho? Dahil sinunod nila ang law book. Sinunod lang yung sinasabi ng Panginoon na the law said, go and surround Jericho, or go and surround Jericho once a day. Pero sabi niya, itong protocol, dapat mauna yung Ark of the Covenant. Muntakin mo yan. Dapat mauna yung mga sundalo, di ba? Nauna yung Ark of the Covenant, dala-dala ng mga Levites. Tingnan niyo ito. Ibig sabihin, pag nauna ang Panginoon sa buhay natin, pag inuuna ang Panginoon, sigurado magandang performance mo. Hindi katulad nung iba na sabi ko nga sa mga dalaga, wag naman yung paunahin yung kalesa sa kabayo. Matakit. Magsama muna bago kasal. Walang mangyari. Dahil, remember this, he that covereth his sins shall not prosper. Mantakin mo yan. Gusto ng Diyos na talagang marating mo yung apex of your goal. Pero dahil nauna na yung pleasure dito, na disqualified. Ang Panginoon mang kasama, malinaw sa Bible dito sa Isaiah 52:11. As vessels of the Lord. Yung palagi pinapaalala ko, Pastor Lopez, yung ating memory verse, di ba? Nasabi niya, if any man purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, ready for every good work. Tignan niyo, as vessels of the Lord. Your body is the temple of God. Don't ever taint, your body with,
immoral, illegal relationship. Ang linaw yun sa Bible. Ang 10 Commandments nga eh. Dalawang harang ang Diyos pagdating sa morality, di ba? Thou shalt not commit adultery. 20 verse 14. Sa verse 17, sabi niya, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Oh, pagkatapos, sabi nga, Dr. Stanley, talagang ginawan lang ng normal na yung divorce dito, magparami ng asawa. Ay, mga kapatid, delikado ho yan. Oh. So, sabi ng 52:11, as Bible-believing people, kung gusto talaga natin marating yung tinatawag na climax o your point, baga sa Everest ay yung top of the world, na gusto ng Diyos maabot natin. Ang sabi niya, depart ye, go ye out from thence, touch no unclean thing. Go ye out of the midst of her, sabi niya, ito na, be ye clean, that bear the vessels of the Lord. Ganun yan. Hindi lang when it comes to morality, ganun din sa mental, sa tinatawag na mentality-wise. Ibig sabihin, huwag mong punuin ang utak mo ng mga napapanood mo na puro negative. Alam mo mga kapatid, minsan magbukas ako sa aking cellphone, may nakalagay doon, may binaril na naman na pulis sa Amerika. Oo, pagkatapos mamaya-maya, massacre. Ay, sabi ko, Lord help us, sa biyaya at awa mo lang, hindi pa kami na massacre. Ay, totoo yan mga kasama. Ha? At biyaya mo lang na hindi pa tayo dinakma ng China. Huwag na lang tayo maingay pagdating sa China, you know why? Sabi ng mga army at police, lahat daw ng communication ay ng police at army galing China. At yung mga tower, nilagay sa mga army camp. Ibig sabihin, tama sabi ni President Duterte, na yung mga 3,000 na mga active Chinese military men dito, pinapakinggan yung usapan ng mga general. Kung magkudeta sila, magbuhos Xi Jinping ng army niya rito, tapos na tayo. Kaya kayo mga general namin, huwag kayong magkudeta. Kasi mapadali yung pagdakma ng mga Chinese dito. Sinabi mismo ni President Duterte yan, sabi niya, if the army will ang sabi niya, will kick me out, I will stay in Davao, sabi niya. And Xi Jinping will come and help me. O di, Panginoon sabi ko, tingnan nyo nga naman. Okay, tuloy natin to. Sinabi niya mismo yun. Hindi ko naman sinabi yun. Sinabi niya mismo yun. In fact, sabi niya, wag na lang natin kalabanin mga Chinese, hayaan na lang natin sila mangisda dyan dahil pag ating binanatan mga yan, kawawa yung mga Navy natin, Coast Guard natin, maubos. So, ayan, nagkaroon ng bilateral agreement. Yun na ngayon, kinakagalit ni General Biason at saka si Chief Justice Carpio, yung retired. Sabi niya, dapat nung nanalo tayo sa arbitrary ruling, talagang gumawa na tayo ng harang. Hindi. Punta presidente doon, tinabi mo na arbitrary at magkaroon ng consensus na maghukay ng oil. Saan? Sa South China Sea, sa Philippine Sea. Hindi lang yun. Belt. Tapos dumating na yung panghukay ng China. Gagawa ng tunnel o kaya train sa ilalim ng Manila o lulusot sa Cagayan. Tingnan niyo mga kapatid. Abay, iba ang China. Kung gumawa yan mga kapatid, baka iikot sa Pilipinas yung mga train na. O matakit mo, ilalim ng dagat, pwede sila gagawa yan ng daanan ng train. Kaya mga kapatid, mag-pray tayo na mag-rapture na bago 2022 kasi oras na Chinese manalo sa 2022, talagang sabi niya? Siomay na lang tayo. Okay. Balik tayo sa law book, mga kapatid. We are still in the law book. Remember, when you follow the law book, it guarantees good performance. And then not only that, it guarantees productivity. Tingnan natin na. Saan ba yan, Pastor? Maging productive tayo. This book of the law. Narinig naman yun Thou shalt observe what this book said. You will have good success. Tingnan natin ang sabi niya rito. Proverbs 3:1-4. Law book ito. This book of the law, sabi niya nga Rod.
Salamat. O, nanonood si Jem at saka si Christine. O, salamat ah. Salamat naman at sinunod nyo yung aking si Lynn din. O, yan. Okay. 1 to 4. Yan. Chapter 3, 1 to 4. Ito na. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Law and commandments, synonym lang ho. Yan no po, synonym. Okay? Pansinin niyo, sabi niya, do not forget my law. Keep. Ibig sundin. Ngayon, ito yung sinasabi ko, guarantees productivity. For length of days and long life, and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Tuloy natin para makita nyo na when you obey what the law said, sabi niya, law book, ito yung tatabag natin na blueprint. Write them upon the tail of thine heart. Ito na ang result. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and men. Unang-una talagang Diyos. As I said, mauna yung ark. Ark of the Covenant. Pagmarcha. Ang takiman, good understanding in the sight of God and men. Unang-una ang Diyos. Naalala sila Daniel, di ba? Nung una, talagang hostile yung mga tao sa kanila. Pero dahil sila ay talagang tapat sa Diyos, yung bang steadfast sa Diyos. They followed the book Naalala nyo yun? Nasabi lang, sandali, hindi kami pwede sumamba sa mga Diyos-Diyosan nyo. Hindi pwede. Ano nangyari sa kanila? They find favor in the sight of God and men. Pakinggan natin yung favor na yan. Kasi nung itinapon na Nebuchadnezzar, yung tatlong Hebrew na talagang tapat na tapat sa Diyos, they followed the law, the book of the law. Ano nangyari mga kapatid? Tinapon sila doon dahil ayaw nila sumamba sa mga Diyos-Diyosan Sabi na Nebuchadnezzar, sandali, painitin nga natin itong apoy na ito. Tapos sabi ng Bible, sa verse number, 23. 3:23 ng Daniel. Tapos sundan natin yan hanggang 25. Tingnan ito, basta kayo mga kapatid, sundan nyo ang law book nito or book of the law. Ano sabi ng Bible natin? Kaya magkasama. Palad nga tayo, may libro tayo And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down in the midst of the burning fiery furnace. Talagang itinulak sila. In fact, sabi ng Bible, yung mga sundalo nagtulak, sunog Sila hindi. Then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up in his haste and spake and said unto his counselors, pakinggan natin sinabi sa mga counselors niya, Pakinggan natin itong Nebuchadnezzar na ito. Did not we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. 25, sumagot si Nebuchadnezzar. He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no heart. Huwag niyong kalimutan niyo mga kapatid, you may go through trials, pero ngayon buhay ka pa. Bakit? God is with them, and God is with us and for us. And the form of the fourth is like the Son of God. Remember, the Son of God is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga buhay pa tayo. Alam yung mga nang bully sa inyo noon, nang lilit-liit, dinispise. Wala na sila. Yun ang sabi ng Bible You look for them, wala na. Katulad nga sa ating, wala Pastor Lopez yan Kasama kami yan. Sana yung mga nang lilit-liit sa akin, wala na. Kapag anak pa yata ng misis mo yung linigawan, kung nung ayaw ako anyway, wag mo lang sabihin kay Sister Emily Baka mamaya buhay pa naman si auntie, pwede naman balikan ni Billy. Hindi na pwede balikan ni Billy. Bakit? May asawa na yun Nasabi ko lang yung mga kapatid kasi ako ay joyful single father. Ayun. Bakit? Ay sabi ng Bible yan na mas magandang maglingkod na pag walang natetet sa likod mo. Sabihin, kahit saan ka po tayo, meron may sasabihin. Alam niyo mga kapatid, pasalamat tayo Pastor Lopez. Buhay pa tayo Now,
Sandali, malapit na pala ako matapos. Number 3 pa, Sir James. Number 1, guarantees good performance. Guarantees abundant productivity. And then, guarantees permanent possession. Hindi nyo ba alam, sabi ng Bible, lay up for yourselves treasures in heaven. Yun naman permanent possession natin. Pero punta tayo sa Joshua. Joshua chapter 1, verse 3. Tapos Jeremiah tayo mamaya. Permanent possession to, kapatid. Huwag niyong kalimutan yan. Anong sabi niya? Joshua 1:3. Ito yung possession nila, mga kapatid. Kaya pasalamat tayo. Kasali tayo na meron tayong permanent possession. 7, di ba? Sabi ni Jesus, I go to prepare a place for you. Verse 3. Tingnan niyo. Verse 3. Ano sabi niya? Basahin natin, mga kapatid. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Tingnan niyo na. Kita niyo? Ngayon, punta tayo rito sa Jeremiah chapter 32. 21-22. Kaya mga kapatid, kung sila meron silang permanent possession sa lupa ng Israel, tayo rin meron. Bakit? Sabi ng Bible, we look for a city that has foundation, whose builder and maker is God. Kaya kayo ang pinakamapalad na tao, mantakin mo, may lilipatan kayo pagkatas ng buhay nito. Di ba ang ganda ng usap ng pakiramdam mo kung may lilipatan ka? Ano sabi niya? And God has brought them forth by the people of Israel, or has brought forth thy people Israel out of the land of Egypt with signs and with wonders and with a strong hand and with a stretched out arm and with great terror. Ano ginawa? Sa verse number 22, tingnan na natin. Ano sabi niya dyan? Inalis sila doon sa Egypt. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Dinala sila magandang lugar. Kaya mga kapatid, maaaring ngayon tayo napapandemic, may magandang lugar, puntahan natin. Kaya sabi niya, let not your heart be troubled. Bakit mag-alala? Kumain na ba kayo? Okay, hindi pa. Inom na lang kayong tubig. Isang saging para tayo mga senior citizen ay masarap patulog kung hindi tayo busog. Alam niyo kung busog ako bago matulog, ang sama ng panaginip ko. Antagin mo, mamamasyal ka sa lugar na maraming putik. Mahirap. Okay. Ano sabi niya? Basahin natin. And has given them this land, promised land, which thou didst swear to their fathers to give them. Ano? A land flowing with milk and honey. Dumaan si Pastor Paulino dito Nagdala ng turkey. Nagdala na naman ng mga gulay. Minsan nga nagdala si Pastor Jason at Brother Dane dito. Manok. Manok, kapatid. At ang maganda doon, katay na. Isang umaga, nagdala din si Pastor Bukel dito. Manok na naman. Hindi pa nakatay, pero ako marunong magkatay. Kahit mag-isa lang ko. Buti nga nandyan si Pete maghawak nung pakpak at saka paa. Pero marunong magkatay kahit mag-isa ako. Kaya, kayo mga dalaga, huwag kayo mag-asawa ng hindi marunong magkatay manok ka. Totoo yan. Sige. Kahit Pastor Lopez, pagpe-pray mo. Kayo mga nanonood sa Facebook, i-share naman ninyo. Dahil ganito yan. Palagi kong sinasabi, sa lahat ng tao, dahil hindi natin alam kung kailan mag-rapture, lalahanin natin 1 month na lang, 1 month na lang, at mag-anniversary ng Israel. Kahit tignan ninyo sa YouTube o kaya sa internet yan. Anniversary ng Israel, 73rd anniversary. Ilang taon na lang bago sila mag-80, which is congruent yan sa Psalms 90 verse 10. Ilang taon na lang? 7 years. Lalahanin natin, iniipon na ni Jared Kushner yung mga Arabs under the Abrahamic Accord that there will be peace in Israel. Ay, sabi ko sa inyo, hindi ba niyo nakita yung mga immigrants, nagsiratingan na sa Israel? Bakit? Kasi ang mga vaccine daw ng iba, 54% Sinovac, Pfizer, 58%. Sa kanila, 97%. Kaya magsiritaingan sila. So mga batid, before we close, kayo na hindi pa saved, remember, the greatest problem that must be solved ay yung problem natin between God and men. Ito palagi ko sinasabi sa inyo, the Holy God
And the sinful man is separated because of sin, because of Adam's sin. Kaya lang, God solved that problem. Romans 5:10, ito. Ayan. Basahin natin mamaya. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that if men will believe on His Son, he will not perish, but he will have everlasting life. Kaya Romans 5:10 said, ito yung religre, ano po, to tie again. Kaya nga religion means to tie again. Ha? Kaya kung magtanong sila, ano religion mo? Eh, si Christ, Christian. Kung anong church nyo, Baptist, sabihin mo, iba yung church sa religre. Ano po? Ano ito? For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Yun na. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Yun ang tinatawag na doctrine of, doctrine of substitution. Ibig sabihin, si Barabbas, dapat siya maipako sa cross. Pero si Jesus kumuha nung cross na yun para kay Barabbas. Ganun ho yan kasama. Bayad ng kasalanan natin. All you have to do is to repent. Magsisi ka. Mga isip mong pang-personal, ano po, pang self-gratification, pagsisihan mo na yan. And accept Jesus Christ as your Savior. Make Him King. Let Him sit in the throne of your heart. And let Him transform you into a beautiful person. Sabi nga sa inyo, nung nagpa-dentist kami kay Dr. Ruby Permeliante, siyempre, bata pa lang yun, ako matanda na. Nung sinabi sa akin, Pastor, open your mouth. Sabi ko, saan ko bunganga ako? Di inayos ng ngipin ko. Yung pala, may mga bagay sa ngipin ko na kung hindi ako nagpa-dentist, nagsimula na yung rotten. Kaya na-preserve ang ngipin ko. You see? In order that will be preserved forever and ever, let Jesus Christ take away the rotten corruption of sin in your soul, because He is still the Lamb of God that take away the sin of the world. Kusapin mo lang naman si Jesus, hindi siya malayo. Sabi mo, Lord Jesus, alam ko na Lamb of God ka that can take away my sin. Please come into my heart. Come into my life and do your office to cleanse me and forgive me from all my sins. I don't want to go to hell. I don't want to be left behind after the rapture. O sabi ko sa inyo, you read Revelation chapter 6 hanggang 19, nakakatakot yung darating. Anyway, na-dramatize na yan sa 2012 na drama. Trip to Busan, na-dramatize. Deep Impact, the day after, ni-dramatize na ng Hollywood yan. O, mabuti pa nga, sabi ng isang pastor buti pa nga, Hollywood, ni-dramatize nila yung nakikita sa Revelation. Mga Christian, akala mo, mga million years pa tayo titira dito. Hindi 6,000 years lang binigay ng Diyos para maghari ang tao dito. Revelation 20 verse 4, yung last 1,000 years reserved para kay Jesus. Mga kapatid, please lang naman. Ano gawain natin dito? Rescue the perishing. Pull them out of the fire, sabi ng Jude 22:23, mga kapatid. Bringing fruits to life eternal. Kaya kayo mga nanonood, pag nagsisi kayo at tinanggap niyo si Jesus, kasama na kayo pag nag-rapture. Okay, let us pray. Heavenly Father, thank you for my brothers, my sisters who are so faithful, hearing and listening every night, so that they will be strengthened. They will understand that, yes, we have a law book that will help us live a life that is settled, that is steadfast. Because the psalmist said, thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So Holy Spirit, help your people to open the Bible, meditate therein, and just accept what the Bible said, because you, O Lord, had promised that you'll rebuke the devourer for our sake. So rebuke the devilish demons, even the COVID viruses, in behalf of this one, listen. In Jesus' name, amen. Mag-pray na tayo, Pete, para mag-offering tayo.
Thanks to God for my Redeemer, thanks for all thou dost provide. Thanks for times now but a memory, thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy springtime, thanks for dark and dreary fall. Thanks for tears by now forgotten, thanks for peace within my soul. Thanks for prayer.